The Pod Network Entertainment. Grabe. Hanggang sa, yun nga, sakit talaga. May mga position lang na masakit. Alam mo yun, pag nakahiga ka, hindi. Pero pag, sige, subukan mo tumayo, yung parang papasigaw talaga ako. Yung parang ang sakit. Yung parang, sige, galawin mo nga ito. Ah! Joke lang. Yung parang basta napasigaw ako ng sakit. Yung parang hindi siya, nawawala yung kamachoan mo. Hindi siya like, nah, that hurts, man. Hindi ganun eh. Yung parang pagtatayo ko, ha! Parang, hindi talaga siya. Tapos tititingan yung nurse sa labas. Sisimulan ko yung episode ng dalawang quote mula sa naging podcast guest ko na. Yung una ay kay Coach Enzo Bonoan. Sabi niya, injury is doing too much too fast after doing too little for too long. At yung pangalawa naman, yung sinabi ni James Caraan na yung pinakaayaw mo bilang lalaki ay maging walang kwenta o walang silbi. Now, welcome to Intellectual Wall Podcast, recorded here in the Pod Network at produced by TPN. Ako si Victor Anastasio, isang stand-up comedian. At meron ako nitong podcast Intellectual Wall, mga iniisip ko na walwal at kung ano-ano lang behind the scenes. At ayun nga, kung nandun kayo sa grand year-end showcase ng Comedy Manila, ay nakita nyo akong nag-split at tumayo ng parang, alam mo yung sa National Geographic, yung mga newborn na deer, yung lumalapag sa sahig, tapos hindi makatayo, parang ganun yung itsura ko. Pero the show must go on. Nakatayo pa naman ako at na-introduce ko pa si Ray Mamuad at nakalakad pa naman offstage at hindi naman nasira yung show, no? So, sabi ko, hindi ko muna dinocument yung healing journey ko or whatever sa Instagram. Di ba? May mga ganung nagva-vlog. No hate to them. Pero naisip ko ikwento ko lang sa podcast. No? Para nalatag na lahat. Kasi marami rin nagtatanong. At gusto ko rin i-share yung experience ko. Kasi una sabihin ko, yun nga, tumatanda na ako. Hindi ako nag-stretching. Wala naman akong training na madalas ako mag-split. Ginawa ko lang siya sa isang post-show party namin. At kaya pa, nakakatawa kasi party trick ko yun eh. Diba? Dati naalala ko sa kasal ng kaibigan ko dati. May mga game. Tapos yun yung ginawa ko, nag-split ako. Parang party trick siya. Pero minsan nakakalimutan natin na tumatanda. Magpo-40 na ako eh. Hindi naman ako nag-stretch, hindi naman nag-split regularly. So una yun, lack of training and lack of, alam mo yun, sabi ko nga sa kaibigan ko, alam mo yung mga nagpapa-injure sa akin, yung mentality na iniisip ko, kaya to? Diba? May ganun tayo mentality minsan eh. Kaya to? Yun, ginawa ko, na-injure. I digress, no? Medyo malabo to episode nito, pero stick with me lang, no? Ang dami ko na naiisip na punchline all throughout kasi tagal ko rin di nag-record eh. Buti marami akong bangko. Ayun nga, yung doing too much, too fast. Di ba? Nag-split ako ang ganda pa ng form eh. Alam mo yun? Para akong drag queen eh. Talagang pag yung adrenaline nandun, kung ano yung joke na yun, tataka kayo, ano yung joke na, sakto may show ako, Alabang! I'm back live. Galing sa ospital, 2 months post surgery. No? Alabang, March 22. My first live stand-up show, theater show for the year. At yung tickets na nasa tickettome.net, alam nyo na yan. At punta lang kayo sa Instagram ko at Victor Anastasio or TikTok. At nandun yung link to, makikita nyo kung anong joke na yun. Mag-i-split ba ako ulit? Hindi ko alam. Ano sabi ng doktor ko? Nagkamot. Marami rin ako na buong, siguro 2-part. Depende, tingnan natin sa time. Baka maging 2-part series tong split disaster na to. Split tragedy, split warak. Iniisip ko rin yung title eh. Kasi parang may mga naisip ako na joke din. Itatry ko mamaya sa open mic. Babalik na ako sa open mic para naman at least 5% new. O 25% or 35% or 50%. Hindi natin alam. Basta may sprinkle naman ng new material yung show ko this March sa Alabang. Kung meron kayong marinig na jokes na narinig nyo na, gusto ko pang gawin eh. Tsaka gusto pa ng audience, anong gagawin natin, di ba? Sino mag-a-adjust? Di ba? Alam naman natin kung ang nag-a-adjust ay mali.
katulad nung sa split, sino mag-a-adjust? Sabi nung hita ko, sino mag-a-adjust? Hindi siya naka-adjust. Yun, putol. So, sabihin ko rin na very uncommon daw tong injury na to. So, yung kwento ko to throughout, hindi ko binabash yung mga doktor. Alam mo yun, pag may uncommon na injury, hindi rin, basta, yun lang sasabihin ko, uncommon injury siya, so wala akong binabash. And shout out sa Makati Medical Center. Doon kasi yung the best. Grabe yung service doon, grabe yung personnel. Grabe rin yung price. At shout out din sa insurance ko. 500,000 plus yung inabot. Ganyan, yan ang cost ng pag-isip ko na kaya ko pa to kahit matanda na ako. At isa pang cost kung ba't ako na-injure. Tignan nyo, patalon-talon, no? Isa pang cost, hindi ako nag-warm up, yun nga. Tsaka tumatanda na ako. At pangatlo, siguro na-limit ng pantalon yung split, alam mo yun, yung pag nag-tight fit ka, di ba, kung hindi kaya ng, sabihin natin, tuhod mo, mag-compensate yung hita, di ba? Parang ganun yung katawan o abot sa lower back. Dahil tight fit yung pantalon ko siguro, o hindi naman tight fit, pero hindi stretchy, parang hindi nabigyan ng alala yung hamstrings ko, na parang siya lang yung nag-stretch. Hanggang sa yun, nag-i akong baby deer sa National Geographic. So yun, umabot ng 500,000 plus shoutout sa insurance ko na sinagot lahat. Ang hindi lang sagot yung home physical therapy sessions kasi individuals na sila wala na silang official receipt. Yun ang required. Tapos inisip ko, tingnan nyo, nag-notes pa ako, hindi ko na sinunod. Inisip ko, sige, gastos ako na to, di ba? Ika ka ng nanay ko, sabi ni mami, wag niyong kuriputin yung health. Yun na sabi niya. So, tatayo lang ako, no? Kita ba, Jeff? Medyo kita. Kita yan, no? Para akong robot. Tapos meron pa akong garbage speaker kasi hindi ako so parang after maligo, naglalagay ako nito, parang armor. Tapos may sword ako na garbage speaker. Para akong medieval knight Pero anyway, sabi ng notes ko, hindi mo naman ako sinunod. Parang sabog din yung kaya nga intellectual yung tawag Asan na ba ako? Insurance. Shout out. Sasabihin ko sa inyo yung company. Sasabihin ko sa inyo kung sino yung insurance agent na late at night. Hindi naman late at night. 8 p.m. tumatawag ako kung paano ba. Siyempre, komedyante tayo. Hindi naman tayo like mayamang lawyer, mayamang doktor, di ba? Parang sasagutin ba to? Nagre-reply siya. At ang name niya ay, sumama kayo sa Telegram group. Sumali kayo sa Telegram group. Doon niyo tanungin, ano yung insurance mo? Sinagot niya yung 500,000 pesos plus. Ang galing. As in, bago ako lumabas ng ospital, parang okay na lahat. Sasabihin ko yung company, abay, syempre. Dahil wala silang binigay na sponsorship money. Hindi natin sila babanggitin. Ilocano tayo Pero kung itanong nyo sa Telegram group kung ano yung insurance ko na 500,000 sinagot, mabait yung agent, mabilis mag-reply, ina-explain niya lahat. Minsan, hindi ko alam yung ilalagay sa form, siya na bahala. So, tanong nyo lang. I highly recommend yung Makati Med. Kasi taga-QC ako, pero buti sa Makati yung show. Sabi nga ng dog trainer namin ni Chi, oh my gosh, buti nangyari yan sa Pilipinas. Kasi nag-Comedy Manila tour kami. Isipin nyo kung nangyari to sa Australia. Abay, sagot din niya ng insurance. Kasi ang coverage nito, I think 50 million pesos or 100 million pesos. Tapos, worldwide, except the United States. Ganun kalupit yung insurance na to. Anong company? Sumali kayo sa Telegram group. Yung link ay nasa description ng episode na to. Pero even then, kahit sagot ng insurance yung kunyari na split disaster o sa Singapore o Australia, di ba? Parang yung emotional, uuwi na sina James, sina GB, maiwang kami ni Chi doon, siya na nag-aalaga sa, alam mo yun, buti nangyari to dito. Di ba parang, sa mga disaster sa buhay, sabi nga nila, parang meron pa rin buti na lang Buti na lang, or at least, ganyan, di ba? At least sa Makati siya nangyari. Sa Makati Med, na sobrang okay. Wala naman kasi nagsusponsor ng ospital, no? Kaya sinasabi ko lang yung Makati Med. Never pa ako nakarinig ng podcast na, this podcast is brought to you by San Andres Hospital, Parañaque. Di ba? Wala namang nag-sponsor na ganun. So, okay lang. Pero yung insurance, recommend ko sa Telegram group. Sali kayo dun. Yun, sobrang okay nila. So, ikwento ko lang, no? Pag split ko, again, kung gusto niyo malaman yung joke, may show ako sa March 22, gagawin ko yun. With or without the split, who knows? Kailangan niyo manood live, alabang.
So, naramdaman ko na, pag split ko, naramdaman ko na may either na severely dislocate or may nag-snap. Pero since malalaki yung tendons, hindi siya yung matik. Parang siyang buk, buk, buk. Parang ganun yung sound na naisip ko. Buk. So, parang alam ko na. Sabi ni Ann, yung asawa ni James, nanlaki raw yung mata ko eh. So, parang tumayo akong ganun. Parang ang baby deer sa National Geographic. Tapos nag-walk off the stage. Alam mo yung parang wala ka ng... Pag nagpipins and needles, alam niyo yung natulog yung paa nyo? Pins and needles. Yung hindi mo makontrol. Parang ganun yung feeling eh. Di ba yung parang pag naka-isang side kayong ganun, tapos matagal, tapos parang namamanhid yung tuhod nyo, yung hindi nyo magalaw. Pero naka-walk off the stage pa ako. Hindi rin ideal na ma-aksidente, tapos kasama puro komedyante. Tapos kakaset mo lang, alam mo yun, ayaw nila maniwala eh. Parang, ang sakit. Wheelchair. Tsaka yung ano. Talaga, seryoso? Oo, yung tawagin wheelchair. Hindi nga. Pucha, di ba? So may ganun pang di ba? Hindi mo rin naman sila kasi akala nila joke lang, di ba? Pero nung nalaman nila yung serious na situation, yun na, parang pumalibot na sila. Umupo na ako sa wheelchair. Tapos sinasabi ko dun sa first aid, kasi responsible ng Comedy Manila Productions eh. Meron kaming first aid, meron kaming ambulance, di ba? Siyempre, professional kami. So meron kaming ganun. And then sinabi ko na hospital na agad. Kasi naramdaman ko talaga eh. Hindi siya parang, alam mo yun, nabanat. Parang may naramdaman eh. So parang ang naghatid pa sa akin, di ba? Makikita mo talaga yung mga tunay mong tumutulong sa yung mga mo sa buhay. Mga ride or die mo sa buhay pagka disaster ka, nagkasakit, di ba? Parang si Red kasi yung magko-close. So syempre, alangan naman siya yung sumama, di ba? So sumama si GB tsaka si James. Isipin nyo, absolute mega best of Comedy Manila. Yung sumama pa sa akin. So solid talaga. Nagpasalamat ako sa kanila. Sabi nga ng mami ko, make sure na umabot sa kanila yung thanks ng pamilya. Diba? Parang ganun eh. So sinakay ako ni James sa baho niyang kotse na katas ng Cool Pals. Katas ng Cool Pals yung busina niya. Ganun eh. Pem, 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 pem. Galing. Sabi kong galing na kotse na yun. Tapos yung gas nun, pag nagpapagas si James, itatanong niya, ilan yung nag-Patreon? sabihin ng gas boy, 2.5. Sige, karga mo akong 2.5. So nakasalala sa Patreon yung panggas ni James. Galing na kotse niya talaga. So sinamahan nila ako ni GB, tapos Makati Med. Tapos si Chicas hindi nanood nun, so tinawagan ko pa tinext ko siya na parang, ito yung nangyari. Punta agad siya, di ba? Maralaman mo yung mga ride or die mo sa buhay. Madaling araw yun eh. So punta siya doon, tapos siya naghintay, nagpuyat. Pucha, inabot ko yun ng mga 10 a.m. Grabe. Hanggang sa, yun nga, sakit talaga. May mga position lang na masakit. Alam mo yun, pag nakaiga ka, hindi. Pero pag, sige, subukan mo tumayo, yung parang papasigaw talaga ako. Yung parang ang sakit. Yung parang, sige, galawin mo nga ito. Joke lang. Yung parang basta napasigaw ako ng sakit. Yung parang hindi siya, nawawala yung kamachoan mo. Hindi siya like, that hurts, man. Hindi ganun eh. Yung parang pagtatayo ko, yung parang, hindi talaga siya. Tapos titingan yung nurse sa labas. So parang ini-injecta nila ako ng pataas ng pataas eh. Parang paracetamol, tramadol, mamaya morphine na nilalagay. Sa mga sine, sabi makakatulog ka dito. Pero hindi ako nakatulog. Ewan ko dahil sa adrenaline ng stand-up. Feeling ko nakatulong yung adrenaline ng stand-up sa pag-suppress ng pain eh. Diba? Kasi kunyari nangyari yun habang wala lang, umiinom ka lang ng juice. Wala yung katawan mo, diba? Pero yung mga taong nagsusports or magpo-perform, basta parang focused, nagre-record ng TikTok, yun. Focus talaga sila eh. O kami, so parang nakatulong yung adrenaline, hindi rin ako nakatulog. Tsaka syempre yung yung parang unease ko na hassle nito. Diba? Sabi nga ni James, yun talaga yung number one na ayaw mo bilang lalaki, yung magiging pabigat. Diba? Siyempre lalaki ka na, socialize ka. Or meron kang inborn na parang ikaw dapat yung tutulong, ikaw yung malakas, di ba? Parang ikaw yung ang natutunan ko talaga dito sa experience na to. Sa moral lesson na agad tayo sa dulo no. Parang skill talaga yung humingi ng tulong.
'Di ba? Skill siya eh, na may lakas din siya eh. Hindi siya weakness lang na strength. Sasabihin kong skill siya, malakas siya eh. No? Pagkatapos ko sumigaw ng, ha! Ha! Tulog! Nakataya ko sa short! Di ba? Pero, skill talaga siya kasi tumulong nga si Chi, tumulong sila James, and alam mo yun, hiyang-hiya ako. Dumating the next day, dumating agad yung mga kapatid ko, ganyan, and the day after, yung parents ko, and then yung kuya ko na doktor, talagang siya yung punong abala eh. Siya yung ano ba, archetypal ba yun? O stereotypical na panganay na parang third parent kung gumalaw. Yung parang siya yung nag-aasikaso na. And alam ko na, nakutuban ko na eh. Nung sinabi ko sa pamilya ko, sabi niya, may i-refer akong brad ko. Medical frat brad. Siya magiging doktor mo. So parang naisip ko na, seryoso to. Di ba? Kasi kung kunyari, nabanat na, sprain ka lang, ano sabi ng doktor mo? Pero parang seryoso to. May tatahiin, bubuksan ako. Parang bubuksan to. Tatahiin ako parang manika. Kasi ni-refer niya ako dun sa trusted niya eh, di ba? So parang alam ko may something. So yun, tumulong agad siya. And then, di ba, yung kaibigan ko nung high school, si Justin, shoutout din, dumalaw din. Manager at handler ko sa GMA, dumalaw din. Di ba? May nakalimutan pa ba ako? Yung high school, yung best friend ko na high school, mula kilala ko nung high school, nanganak yung asawa niya sa baba, binisita ko nang nakasaklay. Alam mo yun? Parang, basta malalaman mo talaga pag kami ang trouble sa buhay, di ba? Kung sino yung And may joke nga si Louis C.K. naalala ko. Na nakakatawa, sabi niya, when things, syempre hindi to verbatim, no? Pero sinabi niya, when things go bad, you get to know who your real friends are. Tapos sinasabi niya, yung pagsabi ng mga tao doon, parang ang ganda niya, pero sa totoo lang, you get to know who your real friends are. Parang ganun. Parang they're not your cool friends. Parang makikita mo, I'm still here. Fuck. Ikaw pala yung real friend ko, hindi kita gusto. Yun yung joke ni Louis C.K. Pero in my case, gusto ko yung mga real friends ko, siyempre yung partner ko, yung pamilya ko, sila yung tumulong, andun. Asa na tayo? Sa ER, no? So sa ER, ini-injection na ako ng morphine. Tapos may mga test na ginagawa nga naman, na parang itaas mo to. Kasi like I said, uncommon tong injury na to. Sino ba naman yung mag-i-split without training? Di ba? Ang usual, mga Achilles, ACL, frozen shoulder, di ba? Yung mga sciatica nerve, plantar fasciitis sa instep, di ba? Pero yung sa bandang puwet na hamstring na naputol, uncommon siya eh. Kasi yun one of the biggest or 2 or 4. Basta, sa mga malalaking tendons daw ng katawan yun eh. So uncommon siya. So may mga pinapatest. Ito, masakit ba to? Taas mo nga yung paa mo. Hindi naman masakit. So ang ruling nila, muscle strain. So muscle strain yan, uwi ka and then magpa-schedule ka ng MRI some other day. Sabi ko, okay, sige, muscle strain. And then sinusubukan kong tumayo, yun na naman, yung wala, sabi ko. Hindi ko talaga, sobrang sakit talaga. Naka-morphine na ako noon ha. Morphine yung mga pinapanood nyo sa World War II movie na nababaril sila. Tapos, alisin ng powder na gano'n. Tapos tataktakan. Say goodbye to my family for me. Gano'n. Yun yung morphine. Pero syempre, hindi sa akin tinaktak. Parang in-inject. So parang yun, sabi ko, hindi ko talaga kaya, pwede ba akong pa-confine? Kasi anong mangyayari, naisip ko, uwi ako, sobrang sakit. And then, pupunta na naman ng ospital, ang daming movement nun, ang sakit. Yung parang ang daming sakit. So dito na lang ako, sa ospital. And, dahil ako ngayon makatimid, nag-ruling na sila na pa-MRI natin. So nagpa-MRI kami, umaga na. So again, sobrang thankful ko kay Chi dahil siya talaga yung andun. MRI. And then, yun, nung bumalik yung malaking mga mga macho eh. Karamihan marami ring orto na babae. Pero yung mga, yung mga macho, malalaking tao. Sabi niya, okay, kaya pala masakit kasi base sa MRI, 4 yung tendon natin sa hamstring, naputol yung 3. Sabi sa MRI. Parang ganun. At saka yung muscle belly ng hamstring mo, napunit din.
So, yun. Yung feeling mo na hindi ka siniseryoso, parang yun yung feeling ko na parang muscle strain yan, parang ganyan, o uwi ka na, ganyan. Again, hindi ko inaano kasi uncommon nga. Diba? Uncommon nga siya. So, parang yun yung but then yung feeling mo na, alam mo sa sarili mo na may sakit ka nararamdaman. Diba? Di ba ganyan ang life, guys? Ang daming lessons, no? Parang may sakit ka nararamdaman. Tapos ayaw maniwala ng mga tao. Hindi ko sinasabi makatimid na to, ha? This is life metaphor already. Parang ikwento mo sa isang tao, tapos parang, may ganyan. Di ba ganun yung initial Hamstring, naganyan din ako pero rest ko lang. Parang hindi ka pinapakinggan. Mayroon agad silang, they make it about them. Again, hindi na tutungkol sa mga, sa ospital, just a lesson in, di ba? Parang alam mo, may nangyari sa akin yun. Alam mo nangyari yun. Alam ko na yan. Huwag ka masyadong ganyan. Okay lang yan. Life lesson lang. Wala lang. Pero ganun yung feeling na parang, okay, Tam. Yung finally, na-validate yung nararamdaman ko. Okay, Tam. 3 putol. Talagang kailangan mo confine. So, yun nakatakot yung putol kasi in your mind, may pictures nga ako ng surgery na talagang kita mo yung 2 putol na pinakita ko kay Jeff ng The Pod Network. Naka-ganon yung 2 tendon, kitang-kita. So, nung inoperahan, 2 lang pala yung putol. Tsaka, kasi sa MRI, kung hindi nyo alam yung MRI, ang MRI may radiation ito. Yun na yung sabi ng MRI. May radiation ito. Scientific yan, Google nyo. May radiation ito, yun yung scientific term niya. Ipapakita yung kung ano yung muscles. So, dahil naputol siguro yung muscle ko, na blur, alam mo yun, di ba minsan sa mga ultrasound ng baby, akala nila etits, yung pala nakaganyan lang yung bata sa... Parang ganun siguro. So, 2 lang pala yung putol. Tapos yung muscle belly ng hamstring, micro tear lang siguro. Hindi siya severe tear as read in the MRI. So, at least, di ba, 2 lang. And, yun yung doktor na rekomenda ng kuya ko, in-explain agad na ito yung nangyari. Kasi sana kung napunit siya, pero nakatouch pa rin sa buto, pwede natin yung conservative treatment na na hayaan natin gumaling, kumabit. Sabi niya. Pero sasabihan ko kayo na malayo yung narating ng parang rubber band. Umatras talaga siya. So, paano siya kakabit? Nakaganon siya Sa mga walang video, imagine nyo lang na napalayo yung rubber band sa... Alam mo yun, hindi siya na-tear partially. Full, complete tear siya So, parang malayo siya. So, hindi siya mag-heal on its own na gaganon siya in your sleep. Kagapang yung tendons nyo. Kailangan nakakabit-kabit sa buto! Hindi sila ganun So parang nagets ko na sabi ko, sige, operahan na agad. Kasi, di ba, being practical lang. Anong miracle of nature yung lalapit sila ng ilang inches. So parang inano ko na agad na, sige. Kailangan na operahan na. And then tinawagan ko na yung insurance ko, which Telegram group, sabihin ko kung sobrang okay. Cover nila yan, sabi. So, nag-decide na ako agad na okay, sige, operation. And then andun yung parents ko na doctors din. So, alam nila itanong yung pertinent question. Pertinent? Diba? And then ang isang risk daw na doon ako natakot. Siyempre, in any operation, sabi nila, bubuksan mo yung katawan. So, it's never 100%. Diba? Parang sabi nga nila, wala naman sa buhay na 100%. Except yung guarantee na matatawa kayo sa Alabang show sa March 22. Even then, lang yun 98. Sabay umatras natakot. Pero yun, kasi kung saan yung operation site, I think familiar kayo, sciatica nerve. Nandun daw yung sciatica nerve. So, pag natamaan yun, pwedeng magkaroon ng tinatawag na foot drop. Yung paa mo, hindi mo na ma-flex up. Nakaganyan na siya. So, pwede siyang 6 months, pwede siyang for life. So, nakaganyan na. So, yun talaga yung kinatatakutan ko. Na fast forward, ayoko naman kayo masyadong isuspense. Nung nandun ako sa recovery room, yun talaga yung parang isa sa unang ginalaw ko. Na parang, okay. Hindi siya na foot drop. Magaling yung surgeon. Shout out. Dr. Antonio tsaka si Dr. Bourbon. Fun fact, nagkaroon sa Wicked Dogs pa noon, Brick Wall na ngayon, BGC, ng open mic na may event ng mga orthopedic surgeon at orthopedic practitioners.
Nag-perform ako doon, may video. Yung nag-opera sa akin, nandun. So napanood niya na ako mag-stand up. Pero hindi ako napanood mag-split. Wala lang, parang coincidence na, alam mo yun. Pero magaling, sa next episode, pa-part 2 ko na lang to. Ikukwento ko kung paano yung physical therapy niya. Pero ngayon, nasa ano pa tayo, hospital. So parang yun nga, yung foot drop, yung risk. And yun yung number 1 risk. Talaga, natakot ako. Tapos, syempre, other complications ng, kumbaga, bubuksan nga yung katawan mo eh. Alam mo yun? Pag-usapan nga namin ni Chi, parang yung mga surgeon, sila yung mga pag hindi sila napunta sa good side at napunta sila sa dark side, sila yung mga serial killer, no? Sobrang kaya nila magbukas ng tao. Alam mo yung, hindi ko ma-imagine anong skill, anong neurosis, hindi naman neurosis, pero di ba parang anong bubukas ka ng tao. O sige, okay na ba? Okay na? Sige, buksan na natin to. Pucha! So, saludo ako sa mga surgeon talaga, no? Lahat ng medical professional, saludo ako. Siyempre, pamilya ko ganun, so may bias ako. Pero, makatimid, sobrang okay. Yan yung doktor ko. Sobrang okay. Tapos, so operahan na ako, no? Operahan na ako. Kasama ako sa parents ko, andun, tsaka si Chi, siyempre. Sinabi ko, siyempre, natatakot ako eh. Inamin ko talaga eh, na parang nakakatakot. Natatakot ako na, kasi nga, hindi 100% eh. Pwede mo sabihin na, operasyon lang yan. Pero, putya, tao ka lang eh. Diba? So, may mga, pwede magka-infection. Alam mo yun, post-op, may infection or whatever. Na luckily, wala naman. Magaling nga yung mga doktor. Nag-administer sa antibiotics, lahat. Ayun. Nung inoperahan ako, ang naalala ko, and I think last na to for this episode, bibitinin ko na kayo para part 2 or even part 3, no? Pwede natin extend to no, Jeff? Para okay siyang topic. Para rin marami ako nabubuong joke. Papakinggan ko tong episode, tapos sasama ko yung mga joke sa March 22, no? Para ako nag-open mic. Ito na lang siguro yung last for this episode, yung operating room. May nakita akong guardian angel. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Paano ba? Shoutout din sa kaibigan ko si Justin dahil sinamahan niya si Chi habang inoperahan ako, di ba nga, minumorphine ako tapos di ako nakakatulog. Kasi inoperahan na ako dito dati. Kung makikita niyo ito sa Scar, sa Spotify, na complete break din yung wrist bone ko sa Taekwondo days. Tapos ikukwento ko ito mamaya sa ibang episodes, sa follow-ups. Kasi hindi ko siya physical therapy. Kasi alam mo, pag bata ka, feeling mo kaya mo lahat. So hanggang ngayon, masakit siya. Pero ang experience ko dito, pinahinga lang ako. Sa mga hindi pa inooperahan, nakwento ko rin to nagkwentuhan kami nito kay Sherwin Buenvenida yung comedy sensei namin sa writing at nagsa-stand up din dati, rest in peace. Parang iba talaga yung feeling, no? Kasi in-imagine mo, meron kang tunnel, katulad ng kinukwento nila. Pero hindi papahingahin ka. Sige, inhale, tapos count to 10. Countdown ka. Or count up ba? Hindi ko na maalala. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos na. 3 hours na nakalipas. So parang out ka talaga. Out. Alam mo yun? As in out. Pagising mo, 3 hours na, tapos na. So in my case, ang ginawa, sedation. Sedation, ibig sabihin, hindi ako papatulugin per se, isa-sedate lang ako. So, makakatulog and So, inisip ko, sana gumana yung sedation kasi naka-sideways na ako nito eh. I-turn over na lang ako kasi nakadapa, di ba, sa likod, sa operating table. So, naka-sideways akong ganun. Tapos, pakistan nga yung leg mo. And then, sanabi nila parang, sige, pag tulog siya, doon na natin siya ilipat kasi baka pag i-extend niya masakit. Ako, parang pamacho. Try natin. Ganun na naman. So, okay, mamaya na lang, di ba? Relax ka lang dyan. Basta magaling yung mga doktor, tsaka parang may human Parang ganun sila relax ka lang bro, kaya natin to, ganyan. Relax ka lang bro, ganyan. Tulog ka lang, pagising mo, okay na. Parang frat boy. Sabi nga ni Chi, talagang frat boy sila magsalita na may parang tropa. Tapos yun, inisip ko, shit, sana masidate ako kasi nung
Tapos tulog. Diba? Parang sinabi sa akin, wala kang tiwala sa anesthesiologist eh. And then nagising ako in between operation kasi nga sedation lang. So nagising ako, medyo nangawit yung liig ko kasi nakadapa. So parang minumove kong ganyan. Tapos nagpapatugtog sila ng, hindi siya yung parang sa mga series eh. Siyempre sa series dapat dramatic, diba? Yung madilim lahat. Tapos may spotlight, parang interrogation. May spotlight lang sa operating table, tapos seryoso lahat. Pass me the knife. The scalpel. The heartbeat is beating. Diba? We found something. Clot the blood. Parang ganun. Siyempre for dramatic effect. Pero nung nagising ako, kasi December 6 ata kayo naperahan or something. Hindi, basta 27, November 29? November 27 ako inoperahan sa tingin ko. Wednesday. Correct me if I'm wrong. So pa-Christmas na. Nung nagising ako, hindi nila enough yung house lights. Naka-on pa rin yung house lights. So maliwanag. Nagpapatugtog sila ng Christmas songs. Alam mo yun? Ibang-iba sa TV. Na paggising ko, parang gagawin ko yung leeg ko, may Christmas songs ako naririnig. Hindi ko na alam mo anong particular songs, pero sabihin natin parang Rudolph the Red-Nosed Reindeer underwent vasectomy. Diba? Parang gano'n yun. Meron palang gano'n, no? Christmas CD for doctors. Tuturuan nila yung mga medical students kung ano yung sakit. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. What other symptoms does he have? Does he have a cold and cough? He might have COVID-19. Joke lang. Pero nagpapatugtog talaga silang Christmas songs, tapos maliwanag. So parang, masaya lang. And I think, 1 or 2 hours lang yung surgery. So parang pinatulog ako ulit. No, binatukan ako. Hindi, joke lang. Pero pinatulog ako ulit. And then pagising ko yung recovery room, na matagal daw pala ako nagising, apparently. Para ma-aware of yung anesthesia. And then, ayun. Yun muna. No? And then bumalik na ako sa room. Andun nga si Chi and then yung kaibigan ko ng high school na si Justin. Na, naging guest din sa podcast na to. What a small world. Yung attachment styles, I think. Anong attachment style mo? Search nyo, Justin Aquino, Sabayan with Victor pa yata ako nun eh. I think. Oo. Nag-guest na rin pala siya sa podcast. So sila yung nagsumama sa akin ganun. And then nurse is very attentive. Yung mga doktor. So sakit lang talaga. Masakit. So ano pa ba yung nangyari after? Kailangan may cliffhanger eh, no? Para kasi ano ba yung magandang cliffhanger? Hindi ko naisip to So parang yung doktor pumasok sa natatawa ko kasi medyo invento eh. Pumasok yung doktor tapos sabi, may problema tayo. Papakinggan natin yan sa part 2. Kung ano ba yung problema o meron ba talagang problema o nang bubullshit lang ako para pakinggan nyo yung next. Maraming salamat sa pakikinig ng Intellectual Wall with Victor Anastasio. Salamat sa lahat ng tumulong. TPN, andyan din kasi ang dami natin binangko, fortunately. Diba? Binayaan tayo ng comedy gods na parang sinasabi na Jeff tsaka Jasper. Parang 6 episodes po yung nakabangko mo. Magre-record ka ulit ng 2. And ayan nga, sabi ng comedy gods, sige, mag-record ka lang ng ma-record dahil may gagawin kang katarantatuhan sa isang mong show. At marami kang maibabangko. So salamat sa lahat ng tumulong. Kung may nakalimutan akong pasalamatan. Para ako nanalo ng Oscars, no? Kung may nakalimutan akong pasalamatan, pasensya na lang. Alam mong you are in my thoughts. Part 2. Akala ko 30 minutes lang to, pero para ako nagte-therapy na kinikwento ko yung nangyari sa akin. Maraming salamat sa pakikinig sa Intellectual Wall. Very important, i-click nyo yung follow sa Spotify. I-click or tap nyo yung follow sa Spotify. Dahil every time kiniklik or tap follow nyo yan, may isang charity patient na nababayaran yung bill. Siyempre, hindi totoo yun. Pero matutulungan nyo ang podcast na Intellectual Wall at matutulungan nyo rin yung sarili nyo. Dahil kapag na-busy kayo sa buhay, bigla makikita nyo sa Spotify, new releases from Taylor Swift, Billie Eilish, Victor Anastasio. Ay, Billie Eilish. So makiklik nyo ngayon si Billie Eilish pag finalo nyo yung podcast ko. Maraming salamat sa TPN, sa lahat ng tumulong. Ayun, pakinggan natin next week ang part 2 ng Split Disaster. Peace out.
tandaan nyo kung ano ang edad nyo. At yung sinabi nga ni Coach Enzo Bunuan, injury is doing too much too fast after doing too little for too long. So kahit walking lang yan up the stairs, kahit jump rope man yan, alam nyo naman sa age group natin, pag dumating ka na ng kahit 28, I would say, di ba? Parang 28 nagsisimula yata yung, doon kasi na ano yung, pag nakahangover ka, iba na eh. 25, 30. Sarado na natin, 30 up, no? Patawarin muna natin yung 28. Pag-enjoyin muna natin sila. Pero tama, 30 up, yan na. Yan na. May mga movements ka na ginagawa mo ng bata. Like, kunwari, okay, 2 steps na lang to, tatalunin ko na. Uy! But then, be kind to yourself also. Yan ang sinabi naman ng tatay ko, yung dad ko na nagsabi. Siyempre, gano'n naman yung parents ko, talagang positive. Sabi ng mami ko, kayang-kaya yan. Kayang-kaya yan, madadaanan mo yan, ganyan. Yung dad ko naman, parang, yung kakilala ko nga, nag-boxing lang, ayun, putol. Yung totoo, parang kasing joke no? Parang kwento ng tito. Yung kaibigan ko, nag-boxing, putol! Pero totoo na, and then yung physical therapist doctor ko sa Makati Med, ayun, ano ba yung racquetball? Ano yung pickleball ba yan? Pickleball, tama? Pickleball. Natumba siya, fracture. So parang, ingat, pero at the same time, sabi ng tatay ko, patawarin mo rin yung sarili. Huwag mong masyadong beat yourself up kasi wala namang aksidenteng planado. Diba? Freak accident nga siya. And iniisip ko, hindi kasi hindi ako nag-stretch. Hindi, alam mo yun? Sinisisi ko yung sarili ko. Pero at the same time, oo nga naman, no? Parang, what other way to find out? Ay, ganun talaga ako eh. Alam mo yun? Bibo talaga ako, KSP. Nakita nga ako nung, humaba. Sige, di ba, okay lang. Last na to. Nakita ako nung teacher ko nung high school. And then, saklay na ba ako nun? Hindi ko maalala. Basta, hindi pa ata. Basta, nung nagbalitaan kami sa messenger, sabi niya, ano nangyari sa'yo? Kunento ni na Justin yung Oo nga nag-split ako, ganyan-ganyan. Sabi niya, ang isa sa memories ko sa'yo, nung high school kayo, meron kayong school play, tapos nag-high kick ka. Napunit yung pantalon mo. Totoo yun. Parang in-adapt namin yung Julius Caesar. So, sinulat ko yung script. Dati pa man, na ako mahilig na ako sa ganyan Gagawin mo comedy, script writing. So, ginawa akong Jobert Cesar. Isa siya. Basta may scene lang doon na hinay-kick ko yung isang tapos napunit yung pantalon ko. So, alam mo yun, freak accident siya, yes. Pero parang, ganun talaga ako eh. Kaysa naman nangyari to nung 50 years old na ako. Di mas mahirap, di ba? Parang yun na lang. At least para siyang very sobering, very painful, nightmarish reminder na hindi ka na college. Alam mo yun? So yun lang. Maraming salamat. Intellectual Wall. Click nyo, follow nyo ako. Share nyo to sa mga kaibigan nyo. Share nyo to sa mga kaibigan nyo nasa hospital bed. Diba? O share nyo to nasa kaibigan yung balak nyong dalhin sa hospital bed. Balian ng buto. Joke lang. Peace lang. Or alam mo yun, kung na-injure ka na before, makaka-relate ka. Kung hindi man, edi good for you. Edi ikaw na. Ikaw na si Superman. Peace out. See you next episode. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.